Okay. Hello mga kapatid. Okay na. Magandang hapon. Okay. So, kailangan natin lakasan to. Yan. Huwag masyado malakas ang back. Hello. Okay. Nakatabi ko dito. Hi. Tingnan mo nga yung sarili mo kung nakikita ka, tagawa ko. Diyan ka lang, huwag ka lang gagalaw. Mga kapatid, medyo nag-aayos kami ng studio. Okay. So, ayun, naka-live na ba yan? Yes. Okay. Ngayon, nais natin na umawit bago tayo magkaroon ng maikling devotion. At ang ating topic ay protection of God. So, dito, bago tayo mag-start, kailangan natin ng konting dalawang kanta lang para kay Lord. Yung una, yung protection ng Diyos. Kaya kailangan natin kasama siya. So, awitin natin as the music flows. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful Lord, my God, you're the glory and the lifter of my head. The light is my grace, it leads me your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. I love to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to you. Take your place, my precious Savior.
to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship my Jesus, Lord, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I need to honor you. I want to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to thee with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to thee with you. Take me higher, draw me deeper. I give all to thee with you. Bigyan natin ang kapurihan sa Diyos na lagi siyang may nagagawa. Amen. At minsan nangangatwiran tayo, hindi tayo sabik makinig sa kanyang tinig. Pero bagamat tayo pasaway, dinidinig. Kung magagawa ang Diyos, Alam kong magagawa ang Diyos. Kung ako
sa kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Excuse me. Naawit natin ang dapat ibigay sa Diyos. Amen. Ang ating paksa ay ang Diyos ay matapat. Amen. Kaya niyang ibigay ito. Kaya lang minsan, tayo mismo sa maliit lang na paraan, hindi pa natin kayang dumalo sa gawain. May ganun eh. Hindi naman natatraffic, hindi naman pumapasok sa school, hindi umaatin. Kita mo na. So mga kapatid, doon pa lang, matetest na natin kung yung tao ay talagang may faith. Buksan natin ang ating aklat sa 1 Peter 1:5. Sabi dito, yung mga naligtas, ganito ang ginagawa ng Diyos. Sila na nananatili sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ay kaligtasan at handa na maibunyag sa huling mga araw. Nung sinabi ni Pedro to, winarningan niya kasi ganito yan eh. Noong mga panahon na yon, inuusig na nung sinulat to, itong parting ng Biblia na to. Dumating yung tinatawag sa English na persecution. Maraming lugar na bansa, malaya pa ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sa US na, daig natin ang US eh. Sa US, unti-unti na nilang iniigpitan yung dati nakadisplay yung 10 Commandments. Tinanggal. Pangalawa, yung dati may nakalagay na Bible verse. Tinanggal. Anong na ibang reliyon? Kaya ang reliyon, sasapawan ka ng pagpapala, ilalayo ka sa salita ng Diyos. Kaya lang, ang iba kala nila, pag sinabing pagpapala, pera lang. Yun lang kalayaan maglingkod sa Kanya, kalayaan sumamba, ayaw nila i-take advantage. Kaya sa darating na araw, ano mangyayari? Kaya mo, basahin mo yung pag-uukong 1:24 sa English. Basahin mo nga kapatid. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. Ito yung gagawin ng Diyos, both now, pati sa future. Kasi kung hindi totoo yan, bakit pag tuwing nagdadasal tayo, gumagawa ng paraan ng Diyos na huwag tayo magkasala? Iba pa rin yung, syempre, in practical ways, ang tukso lagi nandiyan, sabi sa 1 Corinthians 10:13, it is common to man to be tempted or to be tried. But God has a way to make a man, to be free from that trials. Common daw yan sa tao na matukso o masubukan. Pero gumagawa ang Diyos ng paraan para mapagtagumpayan to. Ang problema naman sa tao, kaya naman pagtagumpayan, ayaw pa umalis sa kasalanan. For example, hindi naka-attend yung mga anak. Siya mismo yung ina, hindi naman pumapasok sa school, hindi uma-attend. May ganun eh. May natin ako na eskwelahan na yung mga anak hindi maka-attend. Ang kwento ng nanay,
Kaya ako, hindi na rin umattend. Tingnan mong kalokohan. Katabi lang nila yung school. Katabi lang nila yung Bible study. Pati yung nanay hindi rin umattend. Samantalang pwede namang umattend. Wala namang pasok paghapon na. Pwede naman siyang umattend. Tingnan mo pag-uugali ng tao. Pero pag may kailangan yan sa Diyos, a-attend yan. Kaya naniniwala ako yung mga hindi ma-attend na kaya lang umattend. Talagang, minsan hinuhold ni Lord. Kaya importante yung salitang commitment. Paano ka magkakaroon ng protection? Tingnan mo yung 5:23. Basahin natin. Tingnan mo yung 5:23. Ang gamitin natin yung Tagalog, mga kapatid. Okay? Gamitin natin yung Tagalog. Yan. Tapos balik tayo dito. Yan. Sige, basahin mo yung Tagalog. 1 Peter 1:5. Okay. Sa kapangyarihan ng Diyos kayo ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang maihayag sa huling panahon. Nandito na tayo sa huling panahon. Naalala niyo yung nung Sunday, yung ang topic natin tungkol si Maria. Diba? Birheng Maria. Birheng siya nung hanggang sa kapanganakan ni Jesus. Pero nung nagsama na sila ni Jose, nagkaroon pa ng kapatid yan si Jesus Christ. Pero sa ibang amang na tao, si Jose. Pero si Jesus Christ, hindi niya ama si Jose. In fact, tawag nga niya doon sa nanay niya, babae. Kasi si Jesus Christ, kumbaga sa Diyos yan nung pinanganak yun, di naman niya iniwan yung pagka-Diyos niya. Pero nagsalaman tao. Kaya nga nagagawa niya yung dapat gawin. Tayo rin, kung ikaw ay totoong anak ng Diyos, parang maliit na Diyos ka rin. Yung nga lang, hindi ka dapat sambahin. Si Jesus lang yung maliit na Diyos na sinasabi nila. Hindi naman maliit na Diyos, wala naman sinabi ang Biblia. Talagang Diyos at tao siya. Napag-aralan natin yan sa nakaraan natin sa Pilipos 2, no? Sa aklat ng Pilipe, no? Philippians, no? Ngayon, tingnan niyo sabi sa Jude 1:24. Itong verse na to, applicable pati sa mga anghel, hindi lang sa mga Kristiyanong totoo. Basahin mo, kapatid. Ngayon sa Kanya na may kakayanang ilayo kayo sa pagkakatisod at dahilan upang tayo ay makatayo sa harapan ng Kanyang maluwalhating presensya, walang dungis at may labis na kagalakan. Kung may totoong Kristo ka, hindi ka naman magiging ganyan Alam mo, sa totoo lang, kung may totoong Kristo, pananatilihin ka ni Lord hanggang sa huling araw. Kasi kung hindi niya ginagawa yan, walang tatagal sa paghahatol ng Diyos sa huling araw. Hahatulan ka sa iyong gawa. Hahatulan ka sa mga ginawa mo para kay Kristo. Iba pa yun. Hahatulan ka rin kung tinanggap mo si Kristo o hindi. Malay mo, gumagawa ka lang, religyoso ka lang, wala ka ng pinagkaiba sa mga medyo pausap ko pero nakakapagsalita pa. Kaya mga kapatid, napaka-importante po nung lahat tayo nasa Diyos. Marami dito, may bakanting oras, inuuna pa yung chismis, inuuna pa yung chatting, imbis na yung salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, napaka-blessed ng mga taong sumusubaybay sa atin. Ako kasi kahit na mayroon nang nararamdaman yung lalamunan,
Hindi excuse yun kasi may boses pa. May microphone. Oh. Kaya, ang tanong, if God is faithful, tayo ba faithful din? Yung binhi ng pananampalataya, parehong-pareho dun sa binhi na galing sa Diyos, yung pananampalataya. Sabi nga, di ba? Sabi dito, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi nga basa mo nga. Sa kapangyarihan ng Diyos, kayo ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang maihayag sa huling panahon. Sa huling panahon. Pero yung kapangyarihan niya, dahil sa mag-excuse mo po. Dahil sa pananampalataya, yung kaligtasan natin simula noong day 1 hanggang ngayon, kayong matatagal na sumusubaybay, kayong matatagal na tinawag na born again. Kung totoo kayong born again, dapat hanggang ngayon, nagpapatuloy kayo. Yan ay kagagawan ng Diyos at hindi nating kagagawan. Malinaw mo, pakibasa nga hanggang dito sa Diyos. Unang Pedro, Kabanata 1, Talata 5. Yes. Sa kapangyarihan ng Diyos, kayo ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang maihayag sa huling panahon. So, meron din palang kaligtasan, effective, para sa future. Hindi naman sinabing nakaraang kaligtasan. Yung kapangyarihan ng Diyos ay iingatan ka sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan. Kaya importante, mga kapatid, kung talagang kayo ay sa Diyos, makikita. Kung talagang kayo ay sa Diyos, makikita na meron kayong panahon sa pananampalataya. Ayan, o. Kaya nakikita mo, no? Mga kapatid, hindi pwede dito yung seryoso sa kasalanan. Kailangan seryoso sa salita ng Diyos. Pero hindi ko sinabing bawal ngumiti. Di ba? Kasi kitang-kita eh. Pag masyado seryoso, baka kala, si Pastor, paos, baka 50-50 na yung buhay niya. Ay, hindi yun. Kaya importante, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Hindi po excuse yung sipon. Hindi po excuse yung buti kung high blood ka, talagang hindi na pwede. Hindi naman eh. Amen ba? Amen. Kaya yung Amen. mga taong sumusubaybay dito, pinagpapala. Kaya sabi dito, ayan o. Basahin mo nga yung 91 verse 1 to 16, kapatid. English yan. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust, for he will deliver you from the snare of the fowler, and from the deadly pestilence. He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and buckler. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day. Mga kapatid, kung iintindi natin yung Psalms 91 verse 16, 91 verse 1 to 16, dito kinuha yung kanta ng lilim, yung balahibo ng ibon, o ng manok, o inay. Yung mga sisiw, di ba, pupunta rin sa ilalim ng nanay nila. Pag umuulan, pagka sisilong sila, pinoprotektahan sila ng nanay nila. Ngayon, kung titirahin naman sila ng mga tirador, o kaya yung pana sa umaga, o kaya yung katatakutan sa gabi,
nandun sila sa nanay nila. Ganun ang Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, napaka-importante po yung huwag tayong matakot. This my tower. Kantay natin. And He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and break the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my power, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my power, and He gives me the power to turn down the works of the
me. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my power, and He gives me the power to turn down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Mga kapatid, makapangyarihan ng kantang yan. Kaya dapat natin awitin ito. Kantayin natin to. Halina, sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas ang iyong kamay. Lahat ay nagsasabing Diyos ay buhay. Purihin ang Diyos. Bakit kaya sa pagpupuri? Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitin natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas ang iyong kamay. Lahat ay nagsasabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas ang iyong kamay. Lahat ay nagsasabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas ang iyong kamay. Lahat ay nagsasabing Diyos ay buhay. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas ang iyong kamay. Lahat ay nagsasabing Diyos ay buhay. 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 Alam nyo, kaya natin inawit yan. Ang Holy Spirit, mga kapatid, nandito. Kasi ang Holy Spirit po, talagang sinasabi kung ano yung gusto niyang gawin natin. Dumating yan dahil sa pangalan ni Jesus. Kaya nga doon sa kaligtasan, para maging sigurado tayo, kailangan nagpapatuloy. Kaya nga sabi rito, kung wala kayong faith, it is hard to please God. Mahirap bigyan ng kaluguran ang Diyos kung wala tayong faith. It is hard to please God without faith. Kahit naman pag without faith, you cannot please God. Yun naman talaga totoo. Medyo isablay ng konti yung Tagalog. Dapat, hindi mo mabibigyan ng kalugod-lugod na damdamin o kaluguran ang Diyos pag wala tayong faith. Amen. Amen. Talagang malakas yung serpentina para pusa sa sipon. Kaya po ako ganito magsalita. Pero wala po tayong sakit sa pulmon. Ngayon, tingnan natin yung sinasabi niya,
Basahin mo nga yung Tagalog verse. Tapat, tumawag. Ito 5:12. Tapat ang tumawag sa inyo at siya rin ang gagawa ng mga ito. Ngunit tapat ang Panginoon na magpapatatag at paano to basta? Ano pa? Sige. Ngunit tapat ang Panginoon na nagpapatatag at magbabantay sa inyo mula sa masama. Nakita nyo. Tapat daw ang Panginoon na Nagpapatatag nagpapatatag at at magbabantay sa inyo babantay sa inyo mula sa masama. sa Amen. masama. Paano ka magiging babantayan ng Diyos? Kung ikaw mismo lumalayo. Di ba? Ay, layo ko dyan. Yun yan. Yung nasasabihin nila, hindi, huwag mong sabihin yan. Ayoko yung ganyan. Kaya mga kapatid, hindi tatatag ang iyong faith. Hindi tatatag ang ministry. Hindi tatatag mismo yung buhay mo. Kung ikaw mismo, bumibigay na. Inubulong ng konti, ayaw mo na mag-church. Masakit lang ng konti yung ulo, wala namang high blood. Ayaw mag-church. Ayaw sumamba. Nag-church na, hindi naman pinakikinggan yung aral ng Diyos. Anong klase kang Kristiyano? Uupo ka lang, makikinig ka lang, nawawala na. Meron ka bang notebook? Meron ka bang notes? Nagtitake ka ba ng notes kung anong pinag-aralan? Dadalawang verse na nga lang, hindi pa maisulat. Ngayon, kung hihingi ka sa Diyos, anong panlaban mong verse na pangako niya? Alam niyo, napakasimple lang naman eh. Tandaan mo yung verse. Halimbawa, sinabi, babantayan niya ang iyong kaligtasan. God is faithful. Halimbawa, yun lang ang alam mo. Hindi mo pa ma-apply. Kaya naman nalilimutan mo kasi nga, hindi mo sinusulat. Buti kung memorize mo. Bisa nga kahit memorize mo na nalilimutan mo. Di isulat mo. Alam mo, minsan tinitingnan din ng Diyos yung common sense yung kung talagang nilalagay mo talaga, ninanamnam yung salita ng Diyos. Hindi ka a-attend dito, wala ka naman pasok, hindi ka naman estudyante. Buti kung estudyante ka, nag-aaral. Marami dyan eh. Mga nanay, mga tatay, nanunood, hindi nanunood dito. Ayaw damnamin yung salita ng Diyos. Sasabihin pa sa'yo, pag nabago ng Diyos yung buhay namin, sasamba ko. Meron nga dyan, ganun din ang sinabi. Dati, ang bait-bait ng church dito, nagpapatotoo pa eh. Nung may trabaho na, hindi na dumarating dito. Napakalingkot ng Diyos doon. Alam nyo, minsan papabayaan ka eh. Tingnan mo yung salitang Romans chapter 1. Alam nyo, maraming Kristiyano, ganyan mag-isip eh. Pag nakuha na yung gusto, ayaw na magsamba. Ayan. Tingnan nyo ha. Alam niyo, nung binasa ko to, na-shock ako. Na-shock attack. Alam niyo kung bakit? Binisita ni Pablo yung kanyang mga churches na inaalagaan. Tinignan niya kung merong churches na nangangailangan ng tulong. Hindi niya pinabayaan yung maliliit na churches. Minsan yan ang problema sa mga pastor na sobra ng laki, napapabayaan yung ibang church. Ganon. Kaya minsan, ganito ang mga tao, hindi lang ang church, yung mismong miyembro. Pakinggan nyo tong patotoo ni Pablo na mangyayari at nangyayari sa panahon na to. Ito warning lang sa mga, lalo na yung mga nag-aambisyon.
Tandaan nyo to, lahat ng nag-ambisyon, pinag-pray natin dito, pinagpala. Amen, walang problema doon. Ang nakakalungkot, no? Nung binigay ng Diyos yung hinihingi nila, nagbago na ugali. Wala na yung Kristo. Puro bibig na lang, wala na sa puso. Puro nguso. Maraming Kristiyano Hindi, ang Diyos nila, wala sa puso, puro nguso. Paborito ko yan Marami kasing Kristiyano, sasabihin nila Kristiyano sila, pero ang practice nila sa buhay, yung lumang kinagisnan nila. Alam nyo, hindi lahat ng kinagisnan ng tao tama. Kaya minsan nawawala yung protection, nawawala yung pagpapala. Sa una lang yan, pasasakayin ka, padadama ka ni Satanas. Hoy, mapera ako. Virtual assistant na ako. May pera na. Sa call center na ako. O kaya ako ay natatrabaho na sa isang malaking sa customs, banding warehouse. Maraming ganyan. Nung binigay na ng Diyos, yung pagpapala lumayo pa sa Diyos. Nakakalungkot. So, ganito nangyayari. Sabi, kaya tayo, mga taong nananampalataya, dapat panindigan natin. Sabi dito ni Pablo, pakibasa nga ang verse 16, kapatid. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jew first, and also to the Greek. Sabi niya, to the Jew first, and to the Greek. Yung Greek dyan, hindi naman literally Greek yan Gentiles, yun yung mga hindi taga-Israel. Kaya kung itatagalog, ito po yung pagkatagalog niyan. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos upang iligtas ang sinumang sumasampalataya, una ay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So, palitan mo yung salitang Grego sa mga hentil. Sa mga hentil. Nakita nyo? So, yung Pablo mismo, hindi nahihiya kahit matahin. Matahin siya ng kapwa Romano niya, kapwa kababayan niya, at lahat ng kapwa na makita niya. Dapat tayo, kung totoo tayong Christian, hindi mo kinatatakutan, hindi mo kinahihiyan na ikaw ay Christian. Wala yan sa pagiging Romano Katoliko. O kaya ikaw ay Baptist. Naalala niyo yung sabi ko nung last Sunday, ang hindi ko yata nasabi, Baptist. Baptist po talaga din kami. Baptist, hindi nga lang doon sa Association of Baptist Churches, no? Incorporated. Baptist kasi naniniwala kami na sa baptism of the Holy Spirit. Naniniwala rin kami sa water baptism of repentance ni John the Baptist. So, kung ikaw ay binaptize ni John the Baptist, di baptist ka rin. Di ba minsan nagiging biro yun? Kung binaptize ka ng pastor mo by water baptism, di baptized ka rin o baptized individual. Tapos tingnan nyo yung katwiran ng tao at katwiran ng Diyos. Verse 17 nga kapatid, para malinaw. Sapagkat dito ang karutina ng Diyos ay naihahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Wala kasing matuwid na tao, sabi ng Romans 3:10. Walang matuwid ni isa. Bakit dito? Naihahayag sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ibig sabihin, yung laman ng tao may umpisa, may katapusan, may pananampalataya, papuntang pananampalataya, gaya ng nasusulat. Marami rito nagsasabi tuwid sila kasi nakagisnan nila sa reliyon nila,
masakit sabihin mo to kahit ako. Gaya nga na sinabi ko sa inyo, ako rin po ay Katoliko. Hindi nga lang ako Roman Catholic. Ikaw, Catholic ka rin ba, Mami? Kaya lang hindi Roman. Oh. Katoliko din ang misis ko pero hindi Romano. Bakit? Ang salitang Katoliko galing sa Grego, Katolikos, meaning universal o pangkalahatan. Kaya napaka-importante mga kapatid, yung minimension ko to, hindi para masaktan ang loob nyo, para masabi nyo yung totoo. Tingnan mo ang Habakkuk chapter 2 verse 4. Tignan ninyo ang Sandali. tao na siya. Hindi po nagmumura misis ko, dahan-dahan mo kasi. Bigkasin, tingnan ninyo. Kasi parang Tignan ninyo ang tao na siyang naghahangad ng higit para sa kanyang sarili nang hindi matuwid ay isang hambog. Ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya importante po ang pananampalataya. Nagiging tuwid lang tayo sa pananampalataya sa Diyos, hindi sa sarili. O tingnan nyo yung John chapter 3 verse 36. Ang nananampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi mananatili ang puot ng Diyos sa kanya. Oh, ngayon, kung kayo ay pumapasok sa trabaho, okay lang kung may dahilan trabaho. Minsan naiintindihan ko yun eh. Meron talaga mga among walang Diyos eh. Ngayon, kung ikaw naman, hindi ka naman nagtatrabaho, ang lapit mo lang dito, wala ka namang pasok, eh, yung anak mo lang ang pumapasok, ikaw naman hindi pupunta rito, at tingnan mo naman yung sarili mo, pati ba naman yung pagsamba, kinatatamanga mo pa. May ganun eh. Oh. Kaya dapat, lagi kayong active. Kahit dalawa lang kayo, isa lang kayo, dapat nagpe-pray kayo, family. Ang pamilya dapat nag-lead ng prayer. Hindi yung kung ano-ano pinanunood, kung ano-ano ginagawa. Kung mo sabihin sa akin, 100%, nag-aaral kayo. May mga taong ganun eh. Ibig sabihin, nag-aaral ako pero iba yung ginagawa. Hindi naman lahat, pero karamihan ganyan. Di ba? Lalo na yung mga yung humihingi ng prayer, magkaroon ng trabaho. Nung nagkaroon na ng trabaho, nakalimutan na kami. Hindi ko naman sinabing bayaran mo eh. Mano man lang makita ko mag-church dito, lalo na paglinggo. Maraming ganyan mga kapatid. Kasi namulat sila sa tradisyon o kaugalian ng relihiyon nilang luma. No? Ayaw nila umalis sa relihiyon nila na Kagistan, pero mali-mali naman yung tinuturo. Oh, example, ba't ka magdadasal kay Maria, patay na yun? Di ba pinag-aralan natin, chapter 1, verse 48, nagalak ako sa Diyos na aking tagapagligtas. Oh, mismo si Maria, kailangan niya ang Diyos tagapagligtas. Kung tagapagligtas ni si Maria, dalawa na. Mali naman yun kung dukuha mo yung trono ni Jesus. Oh. Tingnan nyo, malinaw na malinaw, Galatians 3:11. Ngayon, malinaw na walang sino man ang pinapawalang sala ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Magiging matuwid ka lang dahil sa pananampalataya. Hindi tayo matuwid sa ating sarili. Nakakatawa nga yung mga tao, akala nila, ayoko dyan mag-church kasi masyado kayong banal. Hindi ka na nga banal, lumalayo ka pa dun sa kabanalan ng Diyos. Talagang hanggang dyan ka na lang. Ibig sabihin, masaya ka maging makasalanan. Lahat naman tayo makasalanan, ayaw kong maging plastic. Baka akala nyo kayo lang ang banal. Yun ang delikado. Yung nagbabanal-banalan, hindi ako naniniwala kay Pastor Vic, tingnan mo muna sarili mo bago mo ko hatulan. Makikita mo naman yan sa bunga ng buhay eh. Oh, ang sabi rito, matatagpuan ko, ako, Philippians 3:9. At matagpuan ako sa Kanya, wala akong katuwiran sa aking sarili mula sa kautusan,
Sa halip, mayroon akong katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwiran mula sa Diyos ayon sa pananampalataya. Ito magandang, dito tayo magtatapos. Mga kapatid, ang linaw tanungin ko kayo, punta lang tayo sa 10 utos ng Diyos. Sino sa inyo, lalo na yung mga taga-subaybay at yung mga taong sarado sa kanilang relihiyon, sino makapagsasabi na nakatupad ng 10 utos ng Diyos na walang mintis? Meron nagsasabi, ay, nagsisimba pa kami sa Quiapo. Iba, nagsisimba kami dyan sa grotto, sa Bulacan, sa may San Jose del Monte. Ito, hindi natin pinag-uusapan dito yung reliyon. Ang pinag-uusapan natin dito, anong klaseng Diyos ang sinasamba natin. Baka yung sinasamba nyo, gawa sa bato, gawa sa tanso, gawa sa papel, gawa sa ginto o pilak. Delikado tayo dyan, mga kapatid. Ang Diyos ay Espiritu. Kailangan sambay natin sa Espiritu at katotohanan. Kaya yung katwiran natin hindi tumutugma sa katwiran ng Diyos. Pinakikita lang ng Diyos kahit sa kautusan pa lang, nung panahon pa lang ni Moises, ang tao iba sinasamba. Yun ang nakakalungkot. Sinasamba nila yung career. Ay, BA assistant na ako. Ayaw kong magsimba kasi kumikita ako tuwing linggo. Tingnan mo attitude niya. Pwede pala niyang pagdesisyonan na huwag siyang magsamba ng linggo. Pwede pala niya pagdesisyonan na sumamba sa linggo. So mas matindi pala ang Diyos niya, trabaho, pera. Hindi niya Diyos yung totoong Diyos. Samantalang nung wala siyang trabaho, kung makapagsalita siya, nagpapatotoo pa. No, yung ugali, talagang hindi totoo. Kasi Diyos mo, pera Kaya nga sabi, yung the love of money is the root of all evil. Ulitin ko, the love of money is the root of all evil. Hindi ko sinabing money is the root of all evil. Ang sabi ko, love of money. Kasi pwede ka naman magtrabaho ng double time ng Sabado, magpahinga ka na linggo, sumamba ka sa Diyos. Tingnan mo yung taong yun, nagbago na. Akala niya may isnab niya ako ng gano'n. Buti na lang sinabi ni Lord, huwag mong tulungan. Di naman lumapit sa amin, pero lumapit para pag-pray. Pinag-pray yung kanyang nanay, pinag-pray. Yung nanay din, hindi rin naniniwala kung ano-ano pinopost. Pinopost niya yung mga bagay na hindi niya naintindihan. Tama? So mga kapatid, napakalinaw nun. Marami, no? Ang katwiran ng tao, katwiran ng dyablo. Pero yung katwiran ng Diyos, hindi nila tinitingnan. Maraming tao pong ganyan. Nakakalungkot. 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 Kaya naman palang hindi magtrabaho ng linggo. Nagtatrabaho ng linggo. Di ibig sabihin, hindi sa kanila, hindi nila sinasamba yung totoong Diyos. Kasi nung dati nagsisimba yun dito, tapos nagpapatotoo pa, nasa camera pa. May file ako noon. Pero ayoko kasi parang sinisiraan mo naman. Kaya imbis na mainis ako, naaawa pa. Mga kapatid, unahin nyo ang totoong pagpapala, ang pagmamahal sa salita ng Diyos. Tingnan nyo, mabubuhay. Ano ibig sabihin ng mabubuhay? Pastor, buhay naman ako Ano yung sinasabi mong mabubuhay? Meron ka bang buhay na walang hanggan? Pag namatay ka ba, langit o impyerno? Isa pa yan. Ang daming tao, pag may namatay, ang daming sinasabing mabuti. Pero pag namatay na, hindi mo na maibabalik sa dati yun.
Pag nag-pray ka, hindi mo na mahihila sa impyerno yun kung hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Maigi, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Kasi pag nasusulat yun dun sa aklat ng buhay, hindi mo na mailalagay yun dun kung wala nakasulat eh. At kung wala doon sa buhay naman ng salita ng gawa, hindi mo na mabubura yun kung may katarantaduhan kang ginawa eh. Ang makakapagbura lang niya yung dugo ni Kristo. Kasi yung hindi mo kaya gawin sa sarili mo, hindi mo talaga kaya. Kaya nga may Kristo Jesus na namatay eh. Kailangan tanggapin mo. Pero kung fake ka tumanggap kay Kristo, hindi ka makikinig sa amin. Ay, wala yan. Si Vic, hindi namin pinaniniwala magkakapatid yan. Di amen. Hindi naman ako nagkulang. Meron naman akong life. Hindi relihiyon ang makakapagdala sa iyo yung organization. Church organization, hindi yun. Ang makakapagdala sa iyo sa langit, tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na may pananampalataya at nagpapatuloy. Kasi kung puro umpisa ka, hindi totoo yung pagtanggap mo. Diba? Yun eh. Kaya ang sabi dyan, Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay naihahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya gaya ng nasusulat. Ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakita nyo? Oh. Kaya yung Diyos galit talaga sa taong ayaw lumubay sa kasalanan. Yung kasalanan natin o kasamaan, hindi mo naman matataboy ng sarili mong effort yan eh. Kailangan may tulong ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng pamamagitan ng katuwiran ng Diyos. Tingnan mo, sabi sa chapter 1 verse 18 ng aklat ng Sapagkat naihayag ang puot ng Diyos mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kawalan ng katuwiran ng mga tao na sa pamamagitan ng kawalan ng katuwiran ay hinahadlangan ang katotohanan. O, tingnan mo, ang katuwiran ng Diyos talaga iba sa katuwiran ng tao. Malinaw eh. O, kaya sabi dito sa verse 19, Ito ay dahil ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay nakikita nila sapagkat niliwanagan sila ng Diyos. you see, mga kapatid, importante yung katuwiran ng Diyos sa tao. Ito sinasabi ko, hindi katuwiran ni Pastor Vic Soto to. Katuwiran ng Diyos to. Sinabi to ni Pablo kasi gusto niya malinaw. Ang dami nakakaalam ng katotohanan ng Diyos, dinidinay pa. Katulad ng Diyos, pwede mo ba sambahin yung Diyos na hindi naman niya anyo? Gawa sa bato. Minsan kamukha ni Michael Jackson, kulot. Minsan parang bakla, may make-up. Minsan mukhang European. Hindi naman European si Jesus eh. Hudyo, from the land of Judah, para iligtas sa mga Hudyo, no? Sa Israel. Tingnan nyo, sapagkat ang kanyang likas na hindi nakikita ay malinaw na nakikita simula pa noong likhain ang mundo. Nauunawaan ang mga ito sa pamamagitan ng mga nilikhang bagay. Ang mga likas na ito ay ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at ang kanyang pagka-Diyos. Kung kaya ang mga taong ito ay walang maidadahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Hindi nila siya pinasalamatan. Sa halip, naging hangal sila sa kanilang pag-iisip at nagdilib ang manhid nilang mga puso. Sila ay nagmamarunong, ngunit sila ay naging mga hangal. Ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan para sa katulad ng imahe ng taong namamatay, na mga ibon, na mga hayop na may 4 na paa at na mga nagsisigapang. O, nakita nyo? So, yun yung sinasamba nila. Minsan kasi gawa sa ginto, uy, mahal yan.
Diyos natin yan. Alam niyo ba, tingnan niyo sinabi, ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan para katulad sa imahe ng taong namatay, ng mga ibon, ng mga hayop na apat ang paa at mga nagsisigapang. Hindi ba gumawa rin ng rebulto si Moses, yung ahas, dahil pinagkakagat sila ng ahas sa disyerto kasi ayaw nila makinig kay Moses, ayaw nila makinig sa lingkod ng Diyos, ayaw nila makinig mismo sa Diyos. Pinagkakagat sila. Ngayon, yung mga namatay, patay na talaga. Yung nabuhay na nakagat, titiin sila doon sa mata ng imahen na ahas, gagaling sila. Pero sa huling araw din, pinawasak din ng Diyos yung imahen niyo. Kasi ginagawa na nilang Diyos-Diyosan yung ahas. Katulad nung asno na gawa sa ginto, sinamba nila. Yun ang mali ng tao. Ginagamit yung rebulto. Modern na po tayo. Hindi po si Jesus Christ o si God yung nandoon sa imahen. Wala namang Kodak noon, wala namang Polaroid. Di ba din? Wala namang Polaroid ng mga panahon na. Kaya ang dami nagsasabi sila ay sumasamba sa totoong Diyos. Tapos ang mabigat pa dito yung hindi na sumasamba. Talagang wala na. Pera na ang Diyos. Lahat tayo nangangailangan ng pera kahit nasa ministry, di ba? But let's be true. Maging totoo tayo. Kahit yung ministry natin kailangan ng pera. Pero hindi po excuse para sambahin natin ang pera. No? May mga tao mukhang pera na eh. Umuukit na yung pera sa mata. Mukhang pera. Iba yung mukhang pera sa nangangailangan. Hello, nakikinig ba kayo? Tapos, pag nakuha na yung gusto, ang dami ng dahilan. Huwag sana tayong ganyan, mga kapatid. Pag tayo ay tinawag ng Diyos para magsamba, gawan nyo ng paraan. Kasi minsan yung mga desisyon ng tao, pag nangungunahan ng lingkod ng Diyos sa demonyo, minsan ganun eh. Sa halip na maging maganda ang gawain, nagiging hadlang pa eh. Sa sobrang alala. Ay, nag-aalala ako, kulang ang kita ko. Magtatrabaho ko ng linggo. Pwede namang gawin sa gabi. Bigay mo yung linggo, araw ng linggo, sa Diyos. Pero kung Hudyo ka, gawin mo ng Biyernes. Alas 6 ng gabi, hapon pala, ng Biyernes hanggang alas 6 ng umaga. Yun ang linggo mo, yun yung Sabat. Pilipino tayo, ang kalendaryo natin sa Metro Manila, buong Pilipinas, ang linggo natin ang pinaka-araw na pwede tayong magsamba. Rest day yun eh, by law. Nakakalungkot, yung tao, ginagawa ng, yung makina nga eh, nagpapahinga sa 8 oras ng trabaho, 1 oras pahinga ang makina. Kahit yung trabaho, 8 to 5, yung standard. 8 to 5, may lunch break. Tao pa kaya? 5 days a week. Minsan 6 days a week. Sunday, nagpapahinga. Yun ang nagpapatunay, mga kapatid, na doon pa lang sa utos ng Diyos, 6 na araw nilikha niya ang daigdig. Nung 7 araw siya nagpahinga. Hindi mo maibigay sa Diyos. Baka magalit ang Diyos, kunin sa iyo ang pagpapala. Warning po yan. Tingnan nyo, ako nga inuubo dahil sa serpentina. Wala po ako sakit. Mga kapatid, isa lang pong paalala ko. Ibigay nyo ang para sa Diyos. I-surrender nyo ang para sa Diyos. Yan ang next topic natin.
excuse me. Salita ka muna. Malamang sasabihin ng asawa ko, papahinto mo na yan. Inuubo ka. Hindi pwede yun. Ubo lang to gawa ng serpentine. Pawitin natin to at magtatapos na po tayo. Pag-pray natin muna, ipag-pray mo muna lahat ng mga tao. Sige, go. Mr. Church. Ito na lang. Kasi nandito na eh. Yes, Father God. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na to. Humihingi ng kapatawaran sa iyo, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon, ang iyong banal na dugo. Linisin mo ang buo naming pagkatao mula ulong hanggang paa, Panginoon. Ang bawat isa na nanonood, Panginoon, kaming mag-asawa o ang aming mga anak, Panginoon. Lord, sa hapon na to, maraming salamat, Ama, sa iyong mensahe, sa iyong salita, na ilang ulit na namin pong narinig, pero Lord, laging mong ipinapaulit sa aking asawa, Panginoon. Ang manampalataya sa iyo, Panginoon, ang ibalik, ang dapat ibalik, ang magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Lord, sa hapon na to, Panginoon, pinapanalangin ko po ang mga pamilya na nakakonect po rito sa Amparo chapter ng Jesus Live. Jesus Live Higher, Panginoon, Sakit Kalinga International. Lord God, sa gabing to, pinapanalangin ko po, Panginoon. Unang-una, ang Argonza family. Lord, sila Jubel, Juanita, Julia, Panginoon. Lagi mo pong ingatan sila, Panginoon. Ang Talinting family, si Rich, Lord God, si Carl, si Granny. Lord, itong mga kabataan na to, Panginoon, patuloy mo po silang ingatan, Lord God. Ituro mo sa kanila, kausapin mo, Panginoon, ang bawat isa na, Lord, sa'yo tumingin, hindi gagawa ng anumang ikalulungkot mo o ikasasama nila, Panginoon, sa harapan mo, Lord God. Ganon din po, Panginoon, sa Pacula family, kila Maring Mila, Brother Roger, and family, Panginoon, lahat ng kanilang mga anak, apo, Panginoon, Lord, lagi mo po silang ingatan, Panginoon, sa kanilang araw-araw na pamumuhay, Panginoon, pag-iingat, favor, Panginoon, sa kanila, Lord God. Ganon din po, Panginoon, kay sa kapatid ni Sister Nila, si Imelda Digia. Lord God, ganon din sa kanyang buong sambahayan, Panginoon. Lagi mo po silang ingatan. Ganon din sa mga classmate ng aking asawa na nanonood sa kanyang online, Panginoon. Lord, hindi ko na sila maisa-isa, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa Benitez family. Lord God, sa aking kapatid, Panginoon, na si JR, lagi mo po siyang ingatan, Panginoon. Lord, sa oras na to, Lord, bigyan niyo po siya ng favor sa kanyang trabaho, kung ano bang po, Panginoon, ang iyong kalooban, Panginoon. Yung kanyang inaplayan sa PLI, Lord God, kung ibibigay mo, Panginoon, nakikiusap pa kami, Lord, madaliin mo na. Pero kung talagang hindi mo ibibigay, Lord, bigyan mo po siya ng favor sa JNT, Panginoon. Yung kanilang nirereklamo niya, Panginoon, na maraming madadaya, Panginoon, inabsent na hindi naman absent. Lord God, bigyan mo po ng favor. Ganun din, Panginoon, sa kanyang pagdadrive. Lagi mo po siyang ingatan sa pagpasok at pag-uwi, Panginoon, sa kapagdadrive niya, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, sa Bacolod family, kay Michael, kay Maricel, kay Aliyah, kay Alisa, Panginoon. Lord, lagi mo pong iingatan ang mag-anak na to, na patuloy mo po sila, Panginoon, na ginagamit sa iyong ministry, Panginoon, ang mga bata. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa
kalusugan na binigay mo, Panginoon, sa aking kapatid na babae, ganun din kay Michael na pinagaling mo na, gumaling na, Panginoon, marami pong salamat. Ganun din po kay Iya Isa sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Patuloy mo po sila, Panginoon, na gamitin. Ang panalangin namin mag-asawa sa mga batang ito ay makatapos ang pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan. Ganun din po, Panginoon, kay Nanay Metang. Lord God, palakasin mo po ang Nanay Metang, Panginoon. Lord, walang imposible sa iyo. Wala po sa edad. Nasa iyong mga kamay, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa Sebastian family. Pinapangunahan po, Panginoon, ni Echo, ni Blessy, ni Samsang, ni Papa Ching, and others, Panginoon. Lord, ingatan mo po yung mga anak ko, Panginoon, si Echo at si Blessy Grace, kanilang mga trabaho, sa kanilang mga business at kanilang kalusugan, Panginoon. Lord, basbasan mo po ito, Panginoon, kanilang tinitirahan, hindi pa po namin napupuntahan para ipag-pray, pero Lord, igawad mo na, Panginoon, ang iyong makapangyarihang kamay. Lord, basbasan mo, Panginoon, i-bless mo po ang kanilang bagong tahanan na nasa Kaibiga, Panginoon. Lagi mo po silang iingatan, Lord God. Ganon din po, Panginoon, sa aming ministry na binigay mo, Panginoon, dito sa Amparo Chapter, Lord God. Ganon din po, Panginoon, Lord, sa iyong thy will be done, Panginoon. Sa iyong kalooban, yon ang magaganap, Panginoon. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng place na pwede ka namin sambahin, Panginoon, ipagpatuloy ang iyong gawain, Lord God. Ganon din po, Panginoon, sa kalusugan ng aking asawa, Panginoon, ang aming pastor. Lord God, pagalingin niyo na po yung kanyang ubot sipon, Lord. Huwag niyo po siyang hahayaan na, Panginoon, na magkasakit. I-normalize mo, Panginoon, ang kanyang BP, ang kanyang sugar, Panginoon. Ganon din, Lord God, mula ulo hanggang paa, Panginoon, pakaingatan mo po siya. Ganon din sa aking bunso, sa kanyang pag-aaral na magpapasok na po siya bukas. Lord, ingatan mo po siya, Panginoon, lagi. At Lord, patuloy mo po siya, Panginoon, kausapin na kailangan po ng tulong niya sa ministry na pinigay mo sa kanyang mga magulang, Panginoon. Ganon din, Lord God, sa akin, Panginoon, sa aking kalusugan. Lord, hinihingi ko po ang iyong pagpapagaling, Panginoon, sa aking buong katawan, Panginoon. Lord, itinataas ko po, Panginoon, ang lahat ng umaating, Panginoon, dito kay Mami Sonia Macanas and family. Lord, patuloy mo po siyang palakasin, pagalingin sa kanyang karamdaman, Panginoon, si Mami Son, ganon din sa kanyang mga anak, mga apo, Panginoon, yung kanyang hinihingi, Lord God, na doon tungkol sa legal, Panginoon, para mag-evacuate na, Panginoon, yung kanilang kamag-anak na nandun sa kanyang bahay, Lord, sa iyong makapangyarihang kamay, Panginoon. Ikaw na po ang bahala po sa kanila. Ganon din, Lord God, sa lahat ng mga nakakonect dito, Panginoon, nanonood ng live, nanonood every Sunday, every Wednesday, Panginoon. Lord, basbasan mo po ang bawat isa, Panginoon. Sa iyong mga kamay, Panginoon, itinatagubilin po namin ang lahat ng mga kabataan na nandito, adults, mga katatayan, mga kananayan, Panginoon. Lord, sa iyong mga kamay, nagpapasalamat po kami. Ibinabalik na po namin ang pagpapasalamat at katagumpayan, Panginoon, na binigay mo, Panginoon. In Jesus Christ's name, amen and amen. Amen. Maraming salamat, Lord, sa mga answered prayer mo. At alam ko, Panginoon, hindi ka nagkamali, Lord, sa oras na ito. Alam ko, Lord, kung sino yung mga nanood at sino yung nag-like. Mahalaga kung sino ang nanonood, Lord. Mahalaga sa lahat. Sa mga natuto ng aral ng Diyos. Ikaw ang siyang maitaas. In Jesus Christ. Lord, pinapanalangin ko
lahat ng mga nagtaga-subaybay na nag-like, Lord. Una yung aking panganay, si Blessed Grace. Dinadalangin ko siya sa kanyang mga ambisyon. I pray, Lord, na tulungan mo siyang maibigay niya kung ano na hindi maibigay, kung hindi ano yung nararapat sa iyo upang magalak ka, Lord. I-bless mo pa ng gusto ang aking panganay at sa kanyang may bahay, sa kanyang kasama. In Jesus Christ. Dinadalangin ko si Sixto, yung aking kaklase na nasa Ilocos. I pray, Lord, na pagpatuloy mong basbasan ang kaibigan kong kaklase kong ito, pagpalain mo siya, Lord. Para, Lord, yung kanyang mga ginagawa to make him happy, Lord. According to your will. Yung magiging masaya siya na hindi niya pagsisisihan. Kasi, Lord, iba ikaw iba yung gusto mo eh. Bigay mo kay Sixto, Lord, yung mga pangangailangan niya, Lord. Hindi lang puro pera o hanap buhay. Kung hindi, Lord, yung bigyan mo siya ng mga tapat sa kanya. Hindi yung nangangailangan lang sa kanya, kundi yung magmamahal sa kanya. Mabait tong kaibigan kong to sa Sixto, Lord. Ever since nung kami ay nag-aaral pa ng elementary, talagang totoo siya. Tapos, Lord, pinapanalangin ko si Pastora Erlinda Malapas. Isa po siya sa mga nag-like ng aming video. Pagpalain mo ang kanyang ministry na lumalago na. Maging ganyan din ang aming ministry. Amen. Amen. Dinadalangin ko rin, Lord, yung mga ambisyon ni Aliyah, ni Sister Aliyah, Lord, na alalayan mo siya sa kanyang pag-aaral, Amen. sa mga exam, hanggang makagraduate, hanggang maging licensed registered nurse. Amen. Tapos, Lord, maging doktora siya. Amen. Claim it. Medyo pediatrician or OB-GYN. Lord, bigay mo sa kanya yung nararapat na karir na pwede niyang maasahan as bread and butter. At the same time, Panginoon, alalayan siya na magkaroon ng zero mistake, Lord. Kasi mahirap yung course niya, hindi pwedeng may mali. Zero mistakes. Amen. In Jesus' name. Pinadalangin ko rin si Rhea de la Cruz, Lord, ang kaibigan ko sa gawain na naging close namin nung ako'y nasa Tabok. At saka si Nanay Acadia Labasan at yung kapatid niya si Jay at ang kanyang asawa. Ingatan mo sila, Panginoon. Ingatan mo ang kanyang mga anak maging successful. Dahil nagpapatuloy siya, Lord, upang maluwalhati ang iyong pangalan. Lord, ganun din si Ray Ray na nagpapatuloy sa ministry. Panginoon, patibayan mo ang loob ni Ray Ray. Sapagkat, Panginoon, nakakonect siya dito, huwag mong pababayaan si Ray Amen. Ray sa kanyang mga desisyon. Amen. Hayaan mong si Ray Ray, Lord, ay tawagin mo at mag-stay connected sa amin. Lord, gusto ko itaas mo si Ray Ray higit pa sa mga ibang kilala ko na nangangailangan din, Lord. Bigyan mo siya ng kasiyahan ng loob, matatag na loob, at higit sa lahat, focus sa kanyang mga anak. Alalayan mo ang kanyang mga anak na may magandang kalusugan, lalo na yung anak niya na aming hinandog several years ago. Lord, dinadalangin ko rin si Maricel sa kanyang kalusugan. Amen. At saka sa kanyang mga agam-agam. Paalala mo sa kanya ang mga nagawa ng Diyos. At Lord, lahat ng tukso ng kaaway, ilayo mo sa kanya. Lahat ng panggugulo, pang-uuto ng kaaway. Lord, dinadalangin ko rin si Eli, Micaela, Lord, na magpatuloy siyang connected sa amin. At kung may pagkakataon siyang pumunta rito, Lord, kami nang bahala sa pamasahe niya, pumunta lang siya dito upang sumamba at magpuri at wala ng ibang reason. Panginoon, katukin mo ang kanyang puso na lumapit siya sa Diyos. Amen. At Lord, ang kanyang business, i-bless mo kung siya ay tuwid
sa pakikinig ng iyong salita at pangaral. Amen. Lord, dinadalangin ko rin si Rafaela Hart na puspusan mo rin, Panginoon, na magpatuloy siya connected dito upang maging successful. Layo mo siya sa tukso. Si Eli dahil bata pa at si Rafaela. Lord, si Micaela, Lord, ilayo mo sa tukso. Ilayo mo sa mga kabataang tukso. In the mighty name Amen. of Jesus. Kasi Lord, itong batang ito, Lord, kahit may anak na to, kailangan niya ng aruga, alalay mula sa iyong Amen. mga lingkod, kay Pastora at saka sa akin. In Jesus' name. Si Rafaela Hart, Lord, ganun din. Tapos si Robert, si Pastor Baldeo, Amen. alalayan mo sa kanyang ministry in Jesus' name. Tapos Lord, lahat na ito ay nilapit ko sa Diyos. Lahat ng nakakonect sa amin, Panginoon, alalayan mo. Lahat ng naniniwala sa amin, Lord, sa salita ng Diyos, pagpalain mo. Pero mga taong namimintas sa amin, sa mga taong hindi naniniwala sa amin, ikaw na po ang bahala sa kanila. Wala na akong pagkukulang kasi ikaw lang ang Diyos na totoo. At kung ano lang sabihin ng iyong salita, yun lang ang tinuturo. Amen. Ikaw ang bida, Lord Jesus Christ. Tapos sa mga may sakit na nanood dito, yung hindi nagsasabi sa akin, meron dyan, may cancer. Panginoon, pagalingin mo ng cancer. Pero Lord, isa lang ang hinihingi mo doon sa taong nanonood kung siya ay may cancer. Alam mo kung ano? Ikaw kung nakikinig ka dyan at meron kang cancer, kung anumang klaseng cancer na meron ka, ibigay mo yung nararapat sa Diyos. Din tayo. Magbigay ka ng iyong ikapu, via GCash kung gusto mo, isang beses lang muna, subukan mo muna. Tapos, after 1 month, obserbahan mo. Pag walang nagbago, hiwalay tayo. Pero, pagka nagbago, dito kami church. Kasi, marami na po kami nagkaroon ng tinatawag na cancer, may gumaling po, di na bumalik sa amin. Tama ba? Meron dito mga nagkasakit, ang anak, halos na-hospitalize, kala mo, hindi na mabubuhay, pinag-pray namin, gumaling. Nakakalungkot, hindi na sila bumabalik dito. Wala nang kailangan eh. Kaya, minsan tao talaga pag binigyan ng problema, doon lang na uuntog eh. Pero minsan, Huwag mo nang hintayin na maano mo. May kaso, pa. may mga tao, biles na yung sinagot na ni Lord yung Masakit prayer. kapag ka Wala napalo. lang yan. Masakit po. Namamalo rin Alam ang Diyos. namin yung pakiramdam ng ganon kasi mismo kami napalo ng Lord. Naranasan natin. Naranasan namin. Kaya alam namin sabihin na ganon. Sabi nila, pagka-pastor daw, mahirap ang buhay. Ang pala, No. yung pala, mas gumang yung buhay namin. Yun ang maling At nakakatulong pa kami minsan. yun ang maling pag-iisip na naisip ko dati. Siyempre, Na pag pastor, mahirap ang buhay. Tama. Yun pala. kaya mahirap dapat pala pala yun. maglingkod ka sa Diyos. Lingkod lang ka sa Lord. Manampalataya ka. Amen. Tanggapin mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Pero, hindi sapat yun. Kailangan magpatuloy ka, maglingkod ka. Kung totoong born again ka, doon ka pumunta sa church na kung saan ka mabibless. Marami dyan eh. Kaya ako, hindi ko pinipilit, ay dito ka, hindi. Kaya mo kusa. Pag ayaw, diwa. At least hindi Wala tayo- na ako sakit ng ulo. Amen, Pastor. So ako, kahit ganito to, may nararamdaman yung lalang. Kasi uminom nga po ako ng herbal, yung serpentina. Serpentina. Ang kapangit kasi pag serpentina. Talaga pong hinalugog yung mga plema ko. Wala naman to na eh. No? Amen ba? Kaya, Amen. ang problema yan. Kaya nag-herbal serpentina ako, talagang nilalaga yun. Amen ba? Amen. Pero pogi pa rin yung boses ko, alang-alang sa Diyos. Okay. Di ba? Okay. Nagdududa kaya ang Hindi po, Pastor. Inakalaro mo yan. Hindi pa, Pastor. Hindi pa. Natutuwa ko. Pagkumantawa ta. Hindi pa, Pastor. Kasi mahirap din naman yung masyadong seryoso. Kasi okay lang kasi yung sinabi mong gano'n. Huwag na lang kasi tayo. Masamang magsinungaling. Pero hindi. Totoo yun. Sira ulo.
pati si Mrs. Tanay. Mga kapatid, ito po awitin natin. Joke lang po kami. Joke lang. Kasama yun. Ngayon, awitin natin to. Walang katulad. Muna ka man. Purihin natin ang Diyos bago tayo mag-close. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Kulang pa ang salita. Maraming milagro. Kagalingan, proteksyon na nado. Provision, promotion. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, Jesus. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, Jesus. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, Jesus. Amen. Glory to God. At lahat ng nanood ng video, mula umpisa hanggang uli, pagpalain kayo sa ngalan ng Ama,
ng Anak, at ng Banal na Espiritu kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Good evening. Okay na, Pastor? Ano pa pindutin ko rito? Ayan.